ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-hunters. Sa panibagong araw, panibagong adventure tayo ngayon, experiment tayo ngayon. So ngayon ay part 2 ng Sinort na pellet. Ngayon yung araw ng tryouts natin dun sa mga pellets na yun. So sana po supportahan nyo po yung ating video. At meron din tayong sinubukan, nag-BR50 tayo mga ka-hunters. Nag-BR50 tayo sa ating unit. So sinubukan natin yung mga pellets na yun sa BR50, iba-iba. So bali tatlong sizes ng pellets yung na gawa natin ngayon, yung 18 grains to 18.15 grains, tapos 18.16 to 18.25 hanggang sa isa na 26 to 35. So lahat yun nasubukan natin mga ka-hunters, pati yung out of the box. So sana po masuportahan nyo po itong video na to, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagko-comment sa ating video. Kung meron kayong karagdagang tanong at may gusto kayong malaman mga ka-hunters, lagay nyo lang sa comment box, at maraming salamat po. At bago natin i-diretso yan, gusto ko lang sa inyo ipaalam mga ka-hunters na binago na natin yung ating pellet pusher. Ginawa natin ganyan. So actually pinutol ko yan, pero yan. So rayos ng bike lang mga ka-hunters ginawa natin sa pellet pusher natin. Ginawa natin pin at hindi nga siya pantay. Pero okay lang yan mga ka-hunters. So trial and error, pero yun lang, sira na siya. Pero okay yan mga ka-hunters. At binigyan din natin ng karagdagan laki yung ating transfer port. Ginawa natin 6mm. At naggawa din tayo ng sarili nating valve. Yung valve naman, linitan ko yung acetal niya. Linitan ko ng 10mm. So ang original niya is na size is 12mm. So ginawa natin 10mm or less. Mga 9 siguro. 9mm yan. So ginawa natin ganyan. At nakuha din natin yung ating power. Kasi sa kasamang palad mga ka-hunters, hindi natin dala ngayon yung muzzle velocity natin, meter natin. Pero eto, bibigay ko sa inyo, kung nakita nyo yung isang video, yan yung nakuha niya, 841. Pero yung gamit natin ngayon is mas mabagal sa 841. So sana po masuportahan nyo po yung ating video. Yung pasok na natin yung mga ka-hunters, at tingnan natin yung groupings ng mga pellets na yan mga ka-hunters sa bagong setup natin ngayon. So, yun. Simulan natin dito mga ka-hunters sa assorted natin. Yung mix. So, ito yung gamit natin na pellets ngayon. So, dito Sinort. Dinagay ko lang ito galing from the box. Straight from the box. So, nandito yung isusunod natin is 18 grain point hanggang sa 15 grains. Tapos yung 16 to 25 grains. Tapos yung 26 to 35 grains. So yun, susunod natin. Tingnan natin mga ka-hunters yung groupings nila, at tingnan natin kung may mag flyer, subukan natin i-resize o i-lube. Scope cam tayo. First shot. So ayun, may mga flyer tayo sa hindi sorted. Subukan natin yung sorted pellets naman. So subukan natin yung 18 grains hanggang 18.14 grains. Go cam tayo.
So yun, maganda yung 18 grains hanggang 14. Halos isang butas lang. So try naman natin tong 16. So pag may flyers to mga ka-hunter, so ibig sabihin 18 to 20 pwedeng maganda. So ayusin natin yung pag sort niyan, halimbawa. Okay, parang may flyer ba? Flyer yung unang putok. So yun, sunod natin mga kantos is 18.26 to 35 range. Ang ganda ng mga tama mga kantos. So yun, isa pa, parang flyer, isa pa. Pero yung 26 to 35 grain medyo kalat. Hindi naman kalat, pero parang marami siyang flyer. So yun. Lapitan natin mga counters. So yun mga counters, so na-try natin yung assorted natin na pellets, yung 18 grains to hanggang 18.14, and na-try din natin yung 18.16 to 25 grains and 18.26 to 35 grains. So tingnan natin mga counters yung groupings. Alam ko tutuwa kayo sa bagong setup natin. So yun mga counters, 30 yards. Ito yung assorted natin or yung from the box na pellet, 4 shots. Ito yung dikit. Lagi siyang may isang flyer, pero ito yung ang tawag nito, 18 grains to 18.14 grains. So subukan natin habulin tong bigat. So ito naman yung 18.16 to 25 grains. Ito yung 26 to 35. So yun, actually ang gaganda ng groupings yan mga kantos. So yun mga, hindi na natin kailangan i-resize yung ating pellet. So sa inyo, kung meron kayong mga resizer, yung may adjustable resizer, depende po yan sa inyo. Sa akin, hindi ko na kailangan i-resize yung aking unit ay yung pellet, kasi alam natin na mag-iiba na yung direction yan kasi liliit. So sa atin kasi is talagang dapat 5.6 yung head nya, 5.7 yung skirt. So maganda sa ating lumipad yun, tsaka 7.7 hanggang 7.9 yung length, maganda sa ating lumipad. Pag nagbaba dyan, pangit. So ayun mga kanto, subukan natin mag 50 yards dito.
BR50 tayo mga ka-hunters. Ito lang kaliit yung target natin. So parang pet ng 5552 na. So try natin kasi mukay naman yung tama niya. So try natin kahit 4 shots. So ganap tayo dito na zero wing. Lagay natin ito dito. Sige, stitch yun. So yan. So ito yung sighters natin sa gilid. Tapos ito yung target natin. Pababa na lang. Pababa na lang mga ka-hunters. So ito wala. Yun o. So maliit lang. Maliit lang yan. Try natin mga ka-hunters kung kaya natin magpatama dyan. Sige mga ka-hunters, stitch lang. So yun, 50 yards. So ayun, subukan natin mag BR50. So magsi-zero wing lang ako. So siguro against the right yan. So lalagay ko lang dyan yung sa scope cam natin. So magsi-zero muna tayo. Okay. Try natin mag-zero muna. So ito yung i-zero ko muna na assorted kasi ang tawag nito. Taas. So may flyer tayo dun talaga sa hindi na sort. So try natin tong, pero at least alam natin na nandun na tayo mga ka-hunters. Try natin tong 18 grain to 18.14 grains na pellet kung accurate ba hanggang hindi pa mababasa yung ating papel dun mga ka-hunters. So sa scope cam na lang siguro. Simulan natin dito sa taas. Pababa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun. So subukan natin yung 16 to 25. 25 grains. Naubos na natin yung 18.0. So dito tayo sa medyo mabigat. May wind tayo. Diretso na tayo dyan. May wind. Straight pa din siya. So, flyer yon, slow motion natin. So, dako na tayo dito sa
25 to 35 grains. Habang hindi pa basa mga ka-hunters. Nakita ko. Ba't kaya naging dalawa yung tama dito? Wow! Bullseye tayo mga ka-hunters sa 50. Wow! So dalawang 9 siguro yan mga ka-hunters. So yun mga ka-hunters. Kunin na natin yung sain ng karton. So yun mga ka-hunters. Ito yung hindi pa sorted. So ito yung 18 grains. Ito madali siya magalaw ng hangin. So 5. Dito 8, 8, 5, 0. Tapos meron tayong 6 o 5. Ito naman yung 18.16 to 18.25. 8. Ayan. Dito ba? So, ito naman yung 18.26 to 35. So nakaisa tayo mga ka-hunters ng damage, pero 9 siguro yan. So yun mga ka-hunters, ganda. So yun na nga mga ka-hunters, so nakita nyo yung accuracy nila is halos pare-parehas lang. So meron tayong flyer dito sa ating mabibigat na pellets dun sa 26-35 grains. Meron tayong flyer dyan, pero okay lang yan sa power niya. Pero siya naman yung nakakuha sa PR50 na ang center. So siguro nag-wind lang kanina. May wind kasi biglang umulan nung nagbi-BR tayo. Pero nakita niyo yung accuracy or groupings ng mga pellets kahit na sorted natin sa setup natin ngayon mga ka-hunters is halos pare-parehas sila. So may magkaiba lang kasi mas maganda yung 18 grains to 14 kasi halos one hole lang siya, pero yung 26 to 35 medyo nagganyo ng slanting, pero siguro magalaw yung kamay ko mga ka-hunters, at kung nakagato tayo maganda yung patama natin dyan. So maraming salamat pala dito kay Sir Oscar sa pagturo sa atin at kay Sir Tribo pagturo sa atin ng kung anong pwede natin gawin dito sa ating pellet pusher at sa ating valve at sa ating transfer port. So sa kanila ako nagtanong kung anong mas magandang size or diameter or length. So yung sa pellet pusher mga ka-hunters is hinanap ko lang yung pagkagat mismo ng pellet dun sa ating groove sa rifling. So hinanap ko lang yun, tapos dun ko na pinutol yung mahaba nating pin. So nung nakuha natin yung karagdaga, yung tama na haba niya mga ka-hunters, so yun ang accuracy natin ngayon. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ng aking video. Thank you po ng marami. So kung may request pa kayong pwede natin gawin, comment nyo lang sa baba mga ka-hunters, at subukan natin yan at gun ban. So sige mga ka-hunters, hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out.